Sa mga panahong ito na ang ating bansa ay nakaharap sa isang matinding krisis, ito po ang aming dasal ngayong Pasko. O Panginoon, buhusan niyo po kami ng inyong pagpapala upang luminaw ang aming mga pag-iisip at tumibay ang aming mga puso at manaig sa aming mga kaluluwa ang tunay na diwa ng Pasko. Sa palibot namin ay puro kaguluhan. Sinong aming pakikinggan? Anong aming gagawin? Kanino kami maniniwala? Paano na tayo? Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita na mali na marami tayong mga kababayan na walang matirahan ngayong Pasko. Tulungan mo po kami makita na ang aming mga kababayan ay hindi basura na basta namamatay sa isang sulok at mabubulok. Habang ang ilan ay nakatira sa mansyon at nagpapasasa sa pera ng mga mamamayan. Tulungan niyo po kami maalala na yung isisilang si Kristo. Ang kanyang mga magulang ay wala rin mahanap na tirahan para mapagpalipasan ng gabi. Sana po, ang mga Pilipinong pinag-iwalay ngayong Pasko, Dahil sa gera o dahil kailangan magtrabaho abroad. O dahil naging biktima ng karahasan at injustisya, ay magsama-sama muli sa isang tahanan. Sana po ang mga anak na nawalay sa kanilang mga ina ay muling makabalik. Ipakita mo po muli sa amin na ang tunay na kahalagahan ng Pasko ay hindi lang po si Santa Claus. Hindi lang Christmas tree at mga Christmas carols. Hindi lang pagdiriwang at pagsasaya, kundi pagpapakasakit din. Ang Pasko ay ang pagpapakasakit ng ating Panginoon na muling isilang at mamatay upang tayong lahat ay muling mabuhay na walang hanggan. Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay buhay. Sana po sa diwang ito natin makita lahat ng mga pangyayari ngayon. Hayaan niyo po na matutunan namin ang magpakasakit alang-alang sa kapakanan ng ibang tao at ang ating bansa. ipaunawa niyo po uli sa amin na ang buhay namin ay hindi lamang nagsisimula at nagwawakas sa mga pansarili naming kapakanan. Na ang bawat pamilya at bawat industriya ay bahagi ng isang bansa. Ipakita mo po sa amin na mga artista kami, pero mamamayan din ng Pilipinas. Na ang trabaho namin ay hindi lang umarte, kundi ang maging tunay di mga mamamayan. Na ang problema ng bawat Pilipino ay problema din namin. Na hindi tayo pwede magreklamo tungkol sa nangyayari sa ating bansa kung ang concerns lang naman natin ay hanggang sa ating pamilya at trabaho at hindi sa ating bansa. Kadalasan ay sinisisi natin ang mga nasa poder na nagpapatakbo ng gobyerno. Pero hindi natin nakikita na ibinoto natin sila kaya sila nandyan. Kaya responsibilidad natin sila. Kaya ang boses natin ay mahalaga at dapat marinig. Kaya importanteng huwag tayo magpapadala lang. Sikasikatan ng pangalan o kagandahan ng tsura. Ilayo niyo po kami sa pagwawalang bahala. Hayaan niyo po na sa aming paggawa ng aming mga trabaho ay maging instrumento kami ng katotohanan at hindi pagpapanggap. Ng sinseridad at hindi ng ipokrisya. Ng pagbubunyag at hindi pagkatako. Na ang trabaho namin bilang artista Ay upang magpaalala natin sa ating mga mamamayan. Upang sila'y huwag makalimot. Upang habang nililibang natin sila'y hindi rin naman natin sila binubunyag. Hayaan niyo po sa Paskong ito ang mensahe ng katotohanan ng aming dalhin sa mga taong nakikinig at nanonood po sa amin. Sasabihin namin na ngayong panahon ng krisis, hindi tayo dapat mahiyang maging Pilipino. Ipaalala namin sa kanila na ang ating kasaysayan ay hindi ng kasaysayan ng pananakop at pang-aapi sa atin ng iba. Kasaysayan din ang kabayanihan at revolusyon mula pa kina Jose Rizal at Andres Bonifacio hanggang kina Manuel Aquino. dahil ang Pilipino, Kristiyano, Muslim, Tumad, Kita, Surot, mayaman, mahirap, Politiko, Pucho, artista, ay marunong makisangkot, lumanay sa kapwa, paglaban sa kanyang karapatan, pagtanggol sa kanyang kararawan. Sa mga magpapasya ng magiging kapalaran ng ating bansa, sana po ay bigyan ninyo sila ng tapang upang humarap sa katotohanan. Na ang gawin nila ay hindi para sa sarili nila, para sa ngayon, kundi para sa ating bansa, para sa kinabukasan. Hayaan po ninyo na ang aming dasal ngayong Pasko ay maging isang pangako rin. Nangangako po kami na ang laging nahanapin ay katotohanan at ang katotohanan naman
na hindi kami pagugulang at niliwang Na hindi tumipas sa silaw sa individual na kapakanan, hindi magkaisa para sa pamilya at para sa bayan. Na magiging mahigpit kami sa pagbabantay, sa pakikisangkot, sa pakikiramay. Na hindi kami titigil. na makipagtulungan sa iba pa nating mga kababayan sa abot ng aming makakaya hanggang hindi nagiging totoo ang maligayang Pasko at manigong bagong taon para sa lahat ng mga Pilipino. Sana po, kasihan kami lagi. Panginoon, siya nawa.